بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Jazakallahu khairan ya Ustaz Jawhari. Masya Allah, tayo muli ay nakarinig ng mga talata mula sa banal na Quran na mapupulutan natin ng aral kung ito ay ating pagmumuni-munihan. Pero mukhang malungkot yata ang mga sister, no? Narinig nila yung masna wa thulatha wa ruba'. Mukhang malungkot na naman sila at masasaya naman ng mga brother. Bagamat ito ay paalala mula sa banal na Quran na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay narapat na tanggapin ng bawat isa sa atin. Di natin papatagalin, tatawagin natin ang butihin nating Sheikh upang magbigay sa atin o magpahayag sa atin ng kaalaman. فليتفضل مشكورا معجورا يا شيخ أبو عمار إسماعيل. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأحبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع بيننا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah mga brothers, sisters, muli po tayo ay nandito sa ating lingguhang symposium, Islamic Symposium na handog sa atin ng MW Cup. Jazahumullahu khaira al-jaza. At dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway pagpalain niya ang hapong ito para sa atin ang pagsasama-sama natin, munting oras, isang oras lang, no? At naway pagkalooban niya tayo ng mga kaalaman na makabuluhan, mga kaalaman na ating maisa sa buhay, at gawin niya na ang lahat ng ating mga natututunan ay pawang makabuluhan sa ating pananampalataya. Inshallah subhanahu wa ta'ala, magbabahagi po tayo ng ilang mga paalaala sa ating mga sarili, sapagkat ang pagpapaalaala ay hindi lang po sa mga nakikinig, bagkos unang-unang pinapaalalahanan yan ay ang
nagsasalita, no? Sapagkat lahat tayo ay nangangailangan ng tadkir, paalaala, na ito ay kagaya ng nasabit ng ating kapatid kanina, na ang pagpaalaala ay tanfa'ul mu'minin. Nagdudulot ng manfa'a, kabuluhan, kabutihan sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So siguro narinig nyo na ang tinatawag na tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. May lasa po ba ang pananampalataya? Sweetness of iman. Mayroon po bang lasa, tamis ang iman, pananampalataya? Baka naman sweetness of love lang ang nalalasahan mo, no? At ang iman ay wala. So ang iman ay mayroon itong lasa. Okay? May lasa ang iman at mayroon itong tamis. At of course, ang makakalasap lang nito ay yaong mga malulusog ang kanilang mga puso. Katulad lang yan ng ang isang tao, kapag siya ay may sakit, kahit gaano kasarap, no? Ang dinala mo sa kanya na cake, kahit gaano kasarap ang pagkain na dinala mo sa kanya, kung siya ay may sakit, walang lasa yan para sa kanya. No? Walang lasa ang pagkain, mapait ang kanyang saliva, ang kanyang panlasa. At kahit ano pa mang uri ng ulam ang ilagay mo sa harapan niya at pagkain, prutas, ang isang taong nakalatay sa kanyang higaan at nagkikipaglaban sa kanyang sakit, ay hindi niya ito ma-i-enjoy, no? Hindi niya ma-i-enjoy yung sarap ng pagkain na ihahain sa kanya. Ganyan din ang ating mga puso. Kung ang ating mga puso ay punong-puno ng sakit, no? Sakit ng shirk, sakit ng kufr, sakit ng nifaq, sakit ng riya, sakit ng bid'ah. Kung ang ating mga puso ay punong-puno ng mga karamdaman, no? Pagmamalaki, pagmamayabang, pakitang tao, at ano pa man na sakit ng puso, katiyakan hindi mo malalasap ang sarap ng iman, no? Halawatul iman, sweetness of iman. Kailanman hindi mo malalasap. Kaya nga karamihan sa atin, no? Hindi natin nararamdaman yung laddatul ibadah, yung sarap ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa na lamang yung sala natin, kung hindi lang ito inobliga sa atin at nakakahiya sa mata ng mga tao, nakakahiya sa Allah na hindi ka magsala, karamihan sa atin tinatamad magsala. Sasagawa na lang niya ang kanyang sala ng napipilitan. Paghulog ng takbiratul ihram, Allahu Akbar, gusto magtaslim na kaagad. No? Gusto ay matapos na kaagad ang kanyang sala. Na para bagang pabigat sa kanyang ulo na nakapatong, na kung saan gusto niya matanggal kaagad. Bakit walang sarap ang kanyang pagsamba? Sapagkat may sakit ang puso. Hindi niya nalalasap yung sweetness of iman. Samantalang si Propeta sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, idha faza'ahu amat, kapag siya ay namumroblema o mayroong dumating sa kanya na nababahala siya, nagre-relax siya. Saan siya nagre-relax? Sa sala. At kapag dumarating na ang oras ng ikama, sinasabi niya kay Bilal ibn Rabah, ang kanyang muaddir radiyallahu ta'ala anhu, arihna biha ya Bilal, pagpahingain mo kami o Bilal sa pamamagitan ng sala. Ibig sabihin kapahingaan para kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, nare-relax siya kapag siya ay nagsasala. Sa ating pabigat, no? Hindi natin nararamdaman. Pabigat yung sala, gusto natin matapos kaagad, tinatamad na magsala. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." At ginawa na siyang pinakamainam bulaklak ng aking mata, mga mata, ay ang pagsasala. Pinakamainam sa aking paningin, pinakamainam sa akin ay ang pagsasala, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit ganoon? Sapagkat nalalasap nila ang tunay na tamis ng pagsamba sa Allah subhanahu
wa ta'ala. May mga pagkakataon sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay parang nakikita na niya ang kanyang paraiso. Nang dahil dito ay parang gusto na niyang mawala dito sa mundo, no? Mawakasan ng kanyang buhay at siya ay mapunta na doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay dahil sa taas ng kanilang iman. Kaya sabi ni Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, inna fid dunya la jannah. Katotohanan, mayroong paraiso dito sa mundo. Man lam yadkhulha, lam yadkhulil jannah. Sino man ang hindi niya mapasok yung paraiso na yan dito sa mundo, hindi niya mapapasok ang paraiso sa kabilang buhay. So, ang bawat isa sa atin may dalawang paraiso. Ang unang paraiso natin dito sa mundo, ikalawa sa kabilang buhay. Sino man ang hindi niya napasok ang Jannah dito sa mundo, hindi rin niya mapapasok ang Jannah sa kabilang buhay. Kaya nang siya tanungin, sa ibang riwaya, ano po ba yun, ya Imam, ya Sheikh? Kanyang sinabi, Jannatul Iman, ang paraiso ng iman. Ang paraiso na nalalasap ng tao ang tamis ng kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ilan sa kanila ay nagsabi, masakino ahli dunya, ang mga mahihirap, mga pulubi, mga dukha na namuhay dito sa mundong ito, ay silang man kharaja minha walam yaduk halawat al-iman. O kama qalu. Silang, ang mga mahihirap na mga tao dito sa mundong ito ay yaong mga namuhay sila dito sa mundo, dumaan sila dito sa mundo, hanggang mamatay sila, at hindi man lamang nila naramdaman ang paraiso sa mundo. Hindi man lamang nila naramdaman yung tamis ng pananampalataya na nagbibigay ng sigla sa kanilang puso dito sa buhay na ito dito sa mundo. So, bawat isa sa atin ay kilala niya ang kanyang sarili. Nalasap mo ba yan? Nalalasap mo ba yan? Nai-enjoy mo ba ang pag-iibada mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat kung hindi mo yan nai-enjoy, hindi mo yan nalalasahan yung tamis ng iyong iman, kumbaga something is wrong. May mga sakit, no? Dahil gaano man kasarap ang pagkain sa isang taong may sakit, may karamdaman, hindi niya ito malalasahan ng maayos. Hindi niya ito may enjoy. So, kailangan natin nujaddidu imanana. Lagi natin babaguhin ang ating mga pananampalataya at iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, isa siyang ehemplo, halimbawa, imam ng Islam na ito, no, ng mga Muslim, na kung saan ay nagtaguyod ng sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jama'ah. Kanyang sinabi nung sabihin sa kanya na ikaw ay ikukulong na ng mga namumuno sa kanyang kapanahunan, sapagkat ang sheikh na ito ay hanggang sa namatay na lang siya sa loob ng kulungan. Subalit ang baraka ng kanyang kaalaman ay pinakikinabangan ng mga Muslim hanggang sa ngayon. Kanyang sinabi, kung ikulong man nila ako, ang aking paraiso ay nasa aking puso. At hindi ako lulubayan ng aking paraiso. Ang aking Jannah ay nasa aking puso. At kahit saan ako mapunta, nandoon ang aking Jannah. Kung ako man ay kanilang ikulong, ay magkakaroon ako ng khalwa. Magkakaroon ako ng maraming oras sa pag-alaala at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ako man ay kanilang kung ako ay kanilang palayain, ay magkakaroon ng siyaha. Ibig sabihin ay magkakaroon ng pamamasyal ang aking puso, ang aking paraiso sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So walang magawa ang kanyang aada, ang kanyang mga kaaway at kalaban. Dahil kahit saan siya dadalhin, nasaan ang kanyang paraiso? Nasa kanyang puso. At ito ay paglasap, no, sa tinatawag na tamis ng iman. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, man amila salihan min dhakarin aw untha
falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Sino man ang gumawa ng mabuti mula sa lalaki at babae, lalaki man siya o babae, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ipagkakaloob namin sa kanya ang buhay na maaliwalas, buhay na masaya, buhay na dalisay. Sabi ng mga mufassirun, ang buhay na kung saan ay punong-puno ng qana'a wa ridha, punong-puno ng satisfaction, punong-puno ng pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, contentment sa kung ano ang mayroong klaseng buhay meron siya dito sa mundo. Kontento siya, wala siyang hahanapin. Ito ang pinakamalaking biyaya na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Pag ipagkaloob niya sa iyong puso ang tunay na kontento, no? Makontento ka sa lahat ng mayroon ka. Ito ay kanzun la yafna. Al-qana'atu kanzun la yafna. Ang qana'a, ang contentment ay yaman na hindi nagwawakas. So dapat mayroon tayo niyan. Anumang mayroon ka sa buhay na ito, ay kontento ka. At masaya ka. Sapagkat iyan ay itinuturing na haya tayyiba. Dalisay na pamumuhay. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. At sa araw ng paghuhukom ay pagkakaloob namin sa kanila ang mga gantimpala ng kanilang pagsusumikap dito sa mundo na ito. Mga gawaing mabuti. Babayaran namin sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ajr bima kanu ya'malun, sa kung ano ang kanilang mga ginagawa. Yun ay sa Jannah, sa paraiso. Dito sa mundo, ipagkaloob ng Allah sa iyo ang masayang pamumuhay. At ang sukatan ng masayang pamumuhay ay hindi yung napakalaki ng bahay mo, napakaluwag ng bahay mo, marami kang magagarang mga sasakyan, malaki ang negosyo mo, malaki ang kita mo. Hindi yan ang sukatan ng masayang pamumuhay. Maraming mga mayayamang mga tao pero malungkot sila, no? Maraming mga nasa kanilang kamay na ang lahat ng yaman, material na bagay dito sa mundong ito. Pero isang araw mabalitaan na lang nagbigti, nagpakamatay, no? Dahil walang kontento sa buhay. Wala doon yung tinatawag na haya tayyiba, yung dalisay na pamumuhay. So saan natin makukuha ito? Yung dalisay na pamumuhay na ito? Sa tamis ng iman. At kapag nasa sa iyo ang tamis ng iman, ay nagiging napakaliit ang mundong ito para sa iyo. Nagiging napakababa ang halaga ng mundong ito sa iyo. Mahalaga lang ang mundo sa iyo para magkaroon ka ng puhunan at kapital na aanihin mo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang ang halaga ng mundo sa iyo. Para ikaw ay makapag-amal lang dito sa mundo. Yan lang ang halaga ng mundo sa iyo. Kaya tingnan niyo yung mga kapatid natin sa Gaza, sa Palestine. No? Nalalasak nila ang tamis ng iman. Alam nilang nasa harapan nila ang kamatayan. Araw-araw ay pwedeng mahigit 7,000 na ang namatay mula sa kanila at karamihan ng mga bata. At tingnan mo yung mga buhay pa sa kanila ngayon, matatapang, no? Na hinihintay ang kanilang kamatayan. Dahil yung iman ay buhay na buhay sa kanilang puso. Na parang nakikita na nila ang kanilang paraiso. Kapag ang iyong iman ay matibay, yung connection mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay matibay, ay gusto mo nang mapasok agad ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa ilang salaf, yamurru alayya, innahu la yamurru fil qalbi awqatun aqulu fiha law kana aishu ahli al-jannati mithl hadha fahum fi aishin tayyiba. Katiyakan, sabi niya, na dumadaan sa puso ng isang tao ang mga sandali na kung saan ay mararamdaman mo na kung ganito ang paraiso, kung ganito ang mararamdamang saya at sigla ng puso sa Jannah, sa paraiso, ay masasabi ko, sabi niya, na pinakamagandang pamumuhay ang meron sila sa Jannah. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na dumadaan sa puso, no? Sumasagi sa puso ng isang mananampalataya dahil sa pag-aalaala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi niya, masasabi kung ganito ang klase ng pamumuhay sa paraiso, ay sapat na. No? Sapat ng kaligayahan at kasaganaang pamumuhay ang ganoong pakiramdam ng kaligayahan na nararamdaman ng puso. So, ganyan ang mga ahlul iman.
Mga tao na nasa kanila ang tunay na iman na siyang pinagsusumikapan natin. Lahat tayo nagsusumikap na makamit ang iman na yan. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Sabi ng Allah sa Suratul Ankabut, yaong mga nagpunyagi sa aming landas, nagsusumikap sila para sa aming landas, para sa pagsunod, pag-iwas sa mga haram, lanahdiyannahum subulana, katiyakan na sila'y aming gagabayan sa aming mga landas. Makakamit mo, magiging madali na sa iyo ang pagsasala. Hindi ka natatama rin sa pagsasala. Pagkatapos ng iyong pagpupunyagi, pagsasakripisyo, na isagawa ang mga sala ng on time at may mga sunna, kompleto ang mga sunna, magtataka ka na lang, no? Kalaunan ay parang napakagaan na ito sa iyo. Mahilig ka magsunna ng mga sunna ng pag-aayuno, ayamul bid, no? Ka-13, 14, 15 ng bawat buwan ng Hijra calendar. Araw ng Lunes, araw ng Huwebes, at iba pang mga araw na kung saan ay pinag-ayunuhan mo. Kapag nasanay ka na dito, nagsumikap ka, nagpunyagi ka sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga bagay na ito, mararamdaman mo na lang na napakagaan na sa iyo ito. At ganito na ang magiging routine ng buhay mo. Parang hindi kumpleto ang buhay mo kung hindi mo magawa ang mga bagay na ito. Magaan, napakagaan sa iyo. Kung nasanay ka na magsadaka, nasanay ka magzakat, ay parang hindi magiging kumpleto ang buhay mo kung hindi mo magawa ang mga bagay na ito. Ang iyong sala araw-araw. Nalalasap mo yung sarap at tamis ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Daqa halawatul iman." Nalasap ng tao ang sweetness of iman, tamis ng iman, kapag siya man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kapag siya ay nakontento na ang kanyang Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kontento siya, masaya ka na ang Diyos mo ay walang iba kundi ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At nagkontento ka na ang relihiyon mo, masaya ka na ang relihiyon mo ay Islam. At masaya ka na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag masaya ka sa mga bagay na ito, na siyang mga itatanong sa iyo sa iyong libingan, sa loob ng iyong libingan, man rabbu ka, madino ka, man nabiyo ka, man hadha ar-rajulu alladhi ursila ilaykum. Tatanungin ka, sino ang iyong Panginoon, ano ang iyong relihiyon, sino yung lalaki na yan na isinugo para sa inyo. Kapag ikaw ay masaya, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, radiya billahi rabban, na ang Panginoon mo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang relihiyon mo ay Islam, at si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, malalasap mo ang tamis ng iman, tamis ng pananampalataya sa Allah. At sa iba pang hadith ni Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, kanyang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." May tatlong katangian na kapag ito ay nasa sa inyo, ay katiyakan na malalasap niya ang tamis ng iman. Tatlong mga bagay na kapag ito ay nasa sa iyo, malalasap mo ang sweetness of iman. Sabi niya sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahab ilayhi mimma siwahuma. Kapag ang Allah at ang kanyang sugo ang siyang higit na pinakamamahal mo kaysa sa sino man. Yun ang una. Pangalawa, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah o fillah. Ang mamahalin mong isang tao na walang dahilan ng pagmamahal mo sa kanya maliban for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo ay an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrah an yuqdhafa fin-nar. Ang masuklam ka na ikaw ay makabalik sa kawalang pananampalataya. Sa ibang riwaya, ba'da an anqadhahu Allahu minhu, pagkaraan ikaw ay iligtas ng Allah mula sa kawalang pananampalataya, ginabayan ka sa Islam, at masusuklam ka na makabalik ka doon, katulad ng kapag ayaw mo o kinasusuklaman mo na ikaw ay masunog sa apoy.
So kapag nasa sa iyo ang tatlong mga katangian na ito, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dhaka halawatul iman. Nalalasap mo ang tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung una doon? Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ang mamahalin mo ang Allah at ang kanyang sugo ng higit sa kanino man. So ang tanong dyan, mahal ba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo ng higit pa kanino man? Madaling sabihin, no? Na, oo, mahal ko. Sabi nung isang sisa, hinihiling natin na sana ay mapabilang ako na kabilang sa mga nagmamahal, tunay na nagmamahal sa Allah at sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang sa social media na ipopost mong I love Allah. No? I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sapat 'yon. Hindi sapat 'yon. Ang tunay na pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam ay uunahin mo ang kanilang batas. Uunahin mo ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay mo. Kagustuhan o kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag nagkasalubong ang kagustuhan ng iyong sariling pagnanasa at ang kagustuhan ng Islam, batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, masusukat mo rito kung totoo nga bang mahal mo ang Allah at mahal mo si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino ang susundin mo? Kapag tinawag ka, hayya ala salah, halina sa pagsasala, sino ang susundin mo? Yung himbing ng pagtulog mo? Yung sarap ng yakap mo sa iyong unan? No? O yung babangon ka at magdikir ka, magudo ka at magsala ka? Masusukat mo dyan. Malalaman mo kung gaano mo kamahal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang minamahal ay sumusunod. Tulad ng sabi ng ilan sa mga salaf, sino man ang nagsasabi na mahal niya ang Allah, walam yahfad hududahu, ngunit hindi naman niya iniingatan yung mga limitasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, yung mga haram hindi niya iniingatan, fahuwa kadib. Siya'y sinungaling. No? Sinasabi niyang mahal ko ang Allah, pero gumagawa naman ng haram, siya'y sinungaling. Hindi totoong mahal niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat mangibabaw sa puso natin ang tunay na pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Sabi ng Allah sa Quran, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu." Al-ayah. Ibig sabihin nito ay sabihin sa kanila, O Muhammad, na kung ang inyong mga ama, kung ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga asawa, wa azwajukum, wa ashiratukum, at ang inyong mga kamag-anak, wa amwalun iqtaraftumuha, at ang inyong mga kayamanan na pinagsusumikapang kikitain, wa tijaratun takhshawna kasadaha, at ang inyong mga negosyo at hanap buhay na pinangangambahan ninyong malulugi at mababangkrap, wa masakina tardawnaha, at ang inyong mga pamamahay na minamahal ninyo, iniingatan lagi at minamahal at pinapaganda lagi. Sabihin sa kanila, O Muhammad, sa mga nabanggit na ito, ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga hanap buhay, ang inyong mga negosyo at ang inyong mga pamamahay, kung ang lahat ng ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, kung mas mahal niyo ang mga bagay na ito kaysa sa Allah at sa kanyang sugo at sa pagpupunyagi, pagjihad, pagipagbaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maghintay kayo. Maghintay kayo ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala at dadating sa inyo. So nakakatakot, babala ito ng Allah subhanahu wa ta'ala.
kung higit natin mamahalin ang mga bagay-bagay na ito na mayroon tayo dito sa mundo kaysa sa Allah at sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam, ay ang kasunod niyan ay parurusahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pa man sa mundo, bago pa ang kabilang buhay, na'udzubillahi min dhalik. So ang pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, ay kagaya ng kanyang sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. O kayong mga mananampalataya, huwag niyong pangungunahan. O ibig sabihin, huwag mangibabaw yung kagustuhan ninyo kaysa sa kagustuhan ng Allah at sa kanyang sugo. At ganun din na ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, unang pundasyon nito ng iman. At ang tunay na mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang silang tunay na nagmamahal sa Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ang mga mananampalataya ay matindi. Matindi ang kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Allah sa ibang aya, wa may yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Sino man ang tumalikod sa inyo sa kanyang pananampalataya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magparating ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ibang mga kaum, papalitan kayo. Na ang mga kaum na yan ay mamahalin sila ng Allah at mamahalin nila ng lubos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay kabilang sa mga katangian nila, mapagkumbaba sila sa mga kapwa mananampalataya, mababangis, matatapang sila sa kaaway ng Islam. Katangian nila yan. Sa kanilang kapwa Muslim ay mapagkumbaba sila. Subalit, sa kaaway ng Islam, mababangis sila, matatapang sila. Yujahiduna fi sabil, makikipagbaka sila sa landas ng Allah at wala silang pinangangambahan na paninisi ng sino mang manunumbat. Yan ay katangian ng mga tunay na mu'min, mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na silang magtatagumpay dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. So yun ay pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mamahalin mo rin ang minamahal ng Allah, kasusuklaman mo ang mga kinasusuklaman ng Allah. Yan ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sabi ng Allah, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tunay na ang Allah, hindi niya minamahal yaong mga mayayabang at mga malaki. So, hindi mo rin sila mamahalin. Wallahu la yuhibbu dhalimin. Ang Allah ay hindi niya minamahal yung mga mandaraya, manluloko, mapaggawa ng kabuktutan, kamalian. Hindi mo rin sila mamahalin. Dahil hindi sila mahal ng Allah. Wallahu la yuhibbul fasad. Ang Allah ay hindi niya minamahal ang pagpalaganap ng kamalian, kasamaan sa kalupaan. Hindi mo rin mamahalin yon. At sa kabilang banda nito, yung mga minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ang Allah ay minamahal niya yung mga nagtatawba. Minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga nagdadalisay sa kanilang mga sarili. Mamahalin mo rin ang mga minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kanyang mga dua, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. O Allah, ako ay dumadalangin, humihingi sa iyo na ipagkaloob mo sa akin ang tunay na pagmamahal ko sa iyo at ang pagmamahal ko sa mga iyong minamahal at ang pagmamahal ko sa mga gawaing iyong minamahal. Ito ay dua ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagmamahal sa mga gawain na ikalalapit ko sa iyong pagmamahal. Ito ay kabilang sa mga dua ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sabi ng Allah, kabilang sa mga palatandaan ng pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsunod mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Sabihin sa kanila, O Muhammad, na kung tunay ngang sila'y nagmamahal sa Allah, sabihin sa kanila, O Muhammad, fattabi'uni, sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sunnah.
At dahil dyan, yuhibbukumullah, mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yun, wayaghfir lakum dhunubakum, patatawarin sa inyo ang inyong mga kasalanan. At ikalawa, na dapat mangibabaw sa iyong puso para malasap mo ang sweetness of iman, ay ang pagmamahal mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng higit kanino man. Mamahalin mo siya ng higit kanino man. La yu'minu ahadukum, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ganap na mananampalataya ang isa sa inyo hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hanggat sa hindi niya ako mamahalin ng higit sa kanyang magulang, ng higit sa kanyang anak, ng higit sa lahat ng mga tao. Hanggat hindi mo mamahalin si Propeta sallallahu alaihi wasallam ng higit sa lahat ng tao, higit sa iyong magulang, higit sa iyong mga anak, ay hindi ka pa magiging ganap na mananampalataya. Sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, mahal na mahal kita ya Rasulullah, higit sa aking magulang, sa aking anak, higit sa lahat ng mga tao, maliban sa aking sarili. So, ibig sabihin ay, hindi nagsisinungaling si Umar. Sinasabi niya ang totoo. No? Mahal kita, higit sa aking mga magulang, sa aking mga anak, sa lahat ng mga tao, maliban sa aking sarili. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, hindi ka pat ganap na mananampalataya hanggat ako ay mamahalin mo ng higit sa iyong sarili. At nang marinig ni Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu na hindi ka maging ganap na mananampalataya hanggat hindi mo mahalin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng higit sa iyong sarili, sabi niya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula sa araw na ito, ikaw ang taong pinakamamahal ko ng higit sa aking magulang, sa aking mga anak, sa lahat ng tao, at higit sa aking sarili. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fal-ana ya Umar." Ngayon ya Umar, naging ganap ang iyong iman. So dapat mangibabaw ang pagmamahal natin kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ng higit sa kanino man, pati sa ating mga sarili. At yan ay nakikita sa kung paano natin sinusunod ang sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, maniwala ka sa kanya na siya ay sugo ng Allah, maniwala ka sa kanyang mga kautusan, at layuan mo ang kanyang mga ipinagbabawal. Hindi mo sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na ito ay naaayon sa kanyang sunnah. Ibig sabihin, mamahalin mo ang mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So makikita ang tunay na pagmamahal natin sa Allah at sa kanyang sugo sa ating pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kautusan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul. O mga mananampalataya, sumunod kayo sa Allah at sumunod kayo sa Rasul. Man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Sino man ang sumunod sa Rasul, sabi ng Allah, ay katiyakan na sumunod siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na pagmamahal sa Allah at sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam, na siyang unang kondisyon para malasap natin ang tamis ng iman. Mamahalin natin ang Allah at ang kanyang sugo ng higit sa kanino man. At ikalawa, sa hadith na ito, para malasap natin ang tamis ng iman, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Magmahal ka ng tao na walang ibang dahilan ng iyong pagmamahal sa kanya maliban para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi mo siya minamahal dahil sa siya ay mayaman, no? Dahil sa siya ay maimpluwensya, dahil sa siya ay kilalang tao, dahil sa siya ay magandang lalaki, magandang babae. Hindi yan ang dahilan kung bakit mo mamahalin ng isang tao, dahil mayroon kang pansariling kapakinabangan na makukuha sa pagmamahal mo sa kanya. O lalo na sa panahon natin ngayon, panahon ng eleksyon, minsan ang pagmamahal ay panlabas lang, no? Mamahalin kita dahil kapartido kita. Pero kapag hindi na kita kapartido, hindi tayo magmamahalan, no? Mamahalin kita dahil iboboto kita, no? Bibigyan kita ng suhol, rashwa, para iboto mo ako. Hindi yan ang mga sangkap ng pagmamahal. La'ana Allah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wa al-murtashi. Isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala yaong nanunuhol at yaong tumatanggap ng suhol. At ang la'ana ay al-bu'du an rahmatillah, ang pagiging malayo sa rahma, awa ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So, napakadelikado yun, no? Ikaw ay magmahal for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa mga pangkamunduhang bagay, no? Kapakinabangang pangkamunduhan. Awtaqu ural iman, ang pinakamatibay na diwa ng iman, an tuhibba lillah wa tubghida fillah. Ang magmahal ka fillah para sa Allah at mapuot ka para sa Allah. Mamahalin mo yung isang bagay dahil mahal ng Allah. Mamahalin mo yung isang tao dahil mahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mapupuot ka sa isang tao dahil napupuot sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay pinakamatibay na lubid at diwa ng iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagmamahal sa kapatid ay kabilang ito sa mga pundasyon ng ating iman. Kabilang yan sa pundasyon ng ating iman, yung pagmamahal mo sa kapatid mo. Subalit, mamahalin mo yung kapatid mo ng para sa Allah. No? Kahit nga po sa paghahanap ng mapapangasawa mo, hindi dahil pangkamundo ang bagay ang pipiliin mo. Maghanap ka ng mapapangasawa mo, maghanap ka ng lalaki na mapapangasawa mo, mamahalin mo siya for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. At mamahalin mo ang isang sister, mapapangasawa mo, kaya mo siya minamahal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag lumabas doon ang iyong pagmamahal sa kanya, mamahalin mo siya dahil maganda siya, o baka ipagpalit ka niya kalaunan. Mamahalin mo siya dahil mayaman siya, baka i-underestimate ka niya at mamaliitin ka niya kalaunan. Mamahalin mo siya dahil may impluwensya ang kanyang pamilya, baka hahamak-hamakin ka niya, no? Pero kapag minahal mo siya ng dahil sa kanyang relihiyon, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, malamang magkakaroon kayo ng forever. Forever, no? May forever sa atin, di ba? Forever. So, ang mga mananampalatayang nagmamahalan ay may forever. Pero ang walang pananampalatayang mga nagmamahalan, ay dyan umaangkop at applicable ang sinasabi ng mga hindi Muslim na walang forever. No? Dyan sa kanila applicable. Sa mga mananampalataya, hindi yan applicable. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ang mga magbe-best friend, ang mga nagmamahalan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, bawat isa sa kanila ay magkakaaway at magkakalaban maliban sa mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay'. Al-ayah. At yaong mga mananampalataya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kasabay nito, yung kanilang mga mahal sa buhay ay mga mananampalataya rin. Yung asawa mo ay mu'min na rin, mananampalataya din. Ikaw ay mananampalataya din. Sa araw ng paghukom, pagsasama-samahin namin sila. Forever, di ba? Nagsasama kayo dito sa mundo, sa araw ng paghukom, magsasama rin kayo. Pagsama-samahin namin sila. At hindi namin ibabawas doon sa isa ang gantimpala na dapat sa kanya. No? Hindi, kumbaga, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan at hindi niya babawasan ang tamang gantimpala na para sa. Halimbawa, mas mataas ang iman ng sister kaysa sa brother. No? Ang Jannah ay 100 darajat. Meron siyang 100 na level. Pinakamataas na level nito ay ang Jannatul Firdaus. Na kung kayo ay manalangin, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng paraiso, hilingin ninyo ang Jannatul Firdaus. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana jami'an Jannat al-Firdaus al-A'la. Allahumma amin. Sabihin yung amin. Ang sakaf nito, ang kanyang bubong ay ang arash ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay nasa pinakagitna ng paraiso. Pinakamataas na uri ng paraiso, ang Jannatul Firdaus. So may mga level ang paraiso, no? At mayroong pinakamababang level, no? Yung nasa pinakamababang level, yun na yung pinakahuling tao na papasok sa Jannah galing sa impyerno, no? Pag nakapasok siya sa paraiso, sasabihin niyang wala nang pinakamasayang tao
na nilikha ng Allah na makahihigit sa akin. Samantalang siya yung pinakakulelat. No? Para sa kanya, siya na yung pinakamasayang tao. Wala nang higit pa sa kanya sa kasaganaan at gantimpala na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang siya yung pinakamababang uri paraiso. Paano pa kaya yung nasa taas? No? Ngayon, kung ang sister ay nandoon sa itaas at ang brother ay kulelat nandoon sa pinakamababang dyan, ang mahalaga nasa loob ng dyan na pa rin. No? Makikita pa rin sila. Magiging forever pa rin sila. No? Alatnahum, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dhurriyyatahum. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, sino ang bababa o sino ang aakyat? Aakyat yung nasa ibaba, no? Yung nasa itaas na Jannah, hindi yun ang bababa para makipag-meet at maging forever niya yung kanyang asawa, no? Dito sa baba. Bagkus yung nasa ibaba, yung brother halimbawa, ang siyang papunta sa sister. So, sana, no, pataasan ng Jannah. Kung sino sa inyo may mataas ng Jannah, doon mapunta aakyat ang kanyang magiging asawa, pamilya. So, mamahalin mo ang isang tao para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At, kabilang ito sa pasisilungin ng Allah, rajulani tahabba fillah, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Kabilang sa pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, ang dalawang tao na nagmahalan para sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkita sila para sa Allah subhanahu wa ta'ala, maghiwalay sila para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang dahilan ng kanilang pakipagkaibigan, kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa pangkamunduhang bagay. At dahil diyan, tatawagin sila sa araw ng paghukom, aynal mutahabbuna fiyya. Nasaan na yung mga nagmamahalan? Sabi ng Allah, para sa akin. Al-yawma adhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Sa araw na ito, pasisilungin ko sila sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala habang ang araw ay lumapit sa mga ulo ng tao, ng isang milya, nagpapawis ang mga tao. Sa araw na ito, pasisilungin sila sa silong na walang masisilungan maliban dito. Sino yon? Yung mga nagmamahalan for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yaong mga nagmamahal. Mamahalin mo yung kaibigan mo, yung kapatid mo para sa Allah, hindi para sa pangkamunduang bagay, pangmaterial na bagay. At sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa mama, may dumaan na mama at nasa tabi niya yung isang sahabi, sabi niya, ya Rasulullah, mahal ko po yung brother na yon. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, alam taho, sinabi mo ba sa kanya na mahal mo siya? Sabi niya, hindi po. Sabi niya, sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. Kaya hinabol ng lalaki, sahabi ang lalaki, at kanyang sinabi, uhibbuka fillah. I love you for the sake of Allah. Sabi nung lalaki sa kanya, sabi ng sahabi, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Mahalin ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng kung paano mo ako minamahal. At yun ay sunnah. Yun ay utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag mahal mo yung brother mo, sabihin mo sa kanya, mahal kita para sa Allah. Kaya bawat isa sa inyo, lumingon sa kanyang katabi, sasabihin niya, uhibbuka fillah. Mahal kita para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung isasagot mo, mamahalin ka rin ng Allah tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ahabbakillah o ahabbakallah alladhi ahbabtani fihi. Pero hindi pwedeng yung brother sabihin niya sa sister yun na hindi naman niya asawa, no? Hindi porket sunnah yan ay lahat na lang ng sister makasalubong mo, uhibbuki fillah. No? I love you for the sake of Allah. So, hindi yun. Hanggat hindi pa kayo mag-asawa, walang pagmamahal na dapat mamumuo sa pagitan ninyong dalawa, no? Walang for the sake of Allah, no? Walang for the sake of Allah na pagmamahal sa dalawang tao kapag hindi pa sila kasal. Kundi for the sake of a shaitan yun, no? Ma khala rajulun bimra'atin illa wa syaitanu thalithuhuma. Walang lalaki na magsama sa isang babae na wala silang ikatlo maliban na lang ang shaitan ang kanilang kasama. So, sana ang pagmamahal natin ay laging para sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi po para sa anumang bagay upang makamit natin, malasap natin ang tamis ng pananampalataya sa Allah. At panghuli sa hadith na ito ay ang masuklam ka, mainis ka na makabalik ka sa kawalang pananampalataya katulad ng pagkasuklam mo, maiinis ka na ikaw ay masunog sa apoy. So ito ay ang mga kapatid natin, mga balik Islam halimbawa, nung sila ay kufur, namuhay sila sa
sa pagiging kufur, sa kadiliman ng kufur, at nung sila ay gabayan ng Allah sa Islam, ay nalasap nila ang tamis ng iman, pananampalataya, dahil diyan ay suklam na suklam sila, no? Na sila ay makabalik doon sa kawalang pananampalataya, kagaya ng kung paano sila nasusuklam na masusunog sila sa apoy. So yan ay tamis ng iman, at umaangkop din ito sa paggawa ng kasalanan. Gumawa ka ng kasalanan at naiinis ka doon sa kasalanan na yaon. Nasusuklam ka na magagawa mo muli ang kasalanan na yaon, kagaya ng kung paano ka naiinis o masusuklam na ikaw ay masusunog sa apoy. Kapag ganun ang nasa puso mo, malalasap mo ang iman. O, hindi yung tulad ng iba na nakagawa ng kasalanan at imbis na kaiinisan niya, kapupuutan niya yung kasalanan na kanyang nagawa, ay kapag naaalala niya ito, sana may pagkakataon muli. No? O, sana maulit muli. O, so, kung may pagkakataon ay samantalahin, no? Yun ay kailanman hindi mo malalasap ang iman. At ang iba ay ipagyayabang pa. No? Ipagyayabang pa yung mga kasalanan na kanilang nagawa. Kailanman hindi mo malalasap ang tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa, lahat ng aking ummat ay pinatawad. Illa al-mujahirun, maliban sa mga mujahirun. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, wa manil mujahirun? Sino po ba yung mujahirun? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mujahirun alladhina yu'suna Allah alladhina yu'suna Allah yasturuhumullah fayakshifuna sitrallahi alayhim. Sila yaong mga nagkakasala sa gabi, pagsapit ng araw, sila yung mga nagkakasala sa gabi, pagtatakpan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsapit ng araw, tatanggalin nila yung takip sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagsasabi nila. O di kaya, nagkakasala sila sa araw, sa maghapon, at pagtakpan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsapit ng gabi, ay ipagkukwento nila, ipagyayabang nila ang kasalanan na kanilang ginagawa. No? Sila yaong kailanman hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun pa kayang malasap niya ang iman? Ang paglasap sa iman, sa katangian na ito, yung masusuklam ka, maiinis ka na makabalik muli sa kasalanan na yaon, makabalik muli sa kawalang pananampalataya, katulad ng pagkaayaw mo na ikaw ay masusunog. At kapag ganun ang nasa iyong puso, ay katiyakan na malalasap mo ang tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sweetness of iman, at naway mangibabaw sa ating mga puso ang pagmamahal sa Allah, pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagsunod sa kanilang mga kautusan at pag-iwas sa mga haram at ipinagbabawal. Naway ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na ang genuine, ang totoong pagmamahal sa ating kapatid, no, sa ating brother, na walang halong pangkamunduang bagay kaya natin siya minamahal, kundi para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At naway masusuklam tayo makabalik sa mga kasalanan na ating ginawa, katulad ng pagkasuklam natin na tayo ay masusunog ng apoy dito man sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. At hanggang dito na lamang. Wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Meron dito, kala ko